Welcome sa Ron Talks. And in this channel, pag-uusapan natin is about sa purpose ng life. Alam ko and alam nyo na most of the time, we tend to know what our purpose is and we are curious really on what our interests are. So, just a little bit of background. My name is Ron and I grew up in the squatters area. Right now, I'm living here on apartment, living alone. And I'm currently 23 years old, turning 24 this year. And yeah, samahan nyo ako na talagang ma-pursue yung pangarap natin na purpose. Alam mo yun, hindi lang kasi ang purpose kasi, there's a lot of meaning behind it. Um, so I just want to share also my perspective on it. So ever since I'm 18 years old, I've been trying to pursue a career na call center, ganyan. Pero starting ng career mo, you have to be a jack of all trades. Alam mo yun? Because you have to adopt a lot of skills, you have to be good at many things. Pero ngayon na nasa 23 years old na ako, I have to really decide kung ano yung pupursue ko talagang career. Alam mo yun? Kasi I don't want to grow up in a call center like 30 years old na, 40 years old na nagtatrabaho pa rin sa call center. I don't want that kind of outcome. I want to really do what I really love the most. I really like the most is business. So siguro background din. So I have a business. I also know how to build a computer. I know how to do stocks, and I do also a lot of research about AI and also forex trading. And isa yan sa mga yan yung mga kinoconsider ko na career path na gusto kong gawin. And also I also try to consider OFW and seaman. Pero ikaw and ako, alam na natin na parang mahirap yun eh. Parang for me as an extrovert, I really want to express myself with a lot of people. I want to hang out with other people as well. I love to talk. Kaya pag nag-iisa ako and wala akong kausap, talagang ang hirap na alam mo yun, yung talagang ma-express mo yung sarili mo. And I always talk to God about this. Um, ano ba yung career path na gusto ko? Ano ba yung purpose na gusto ko talaga? So, I've been watching a lot of videos about how to find your purpose, don't waste your 20s, the man you're becoming, and kung, ano ba to? Purpose-driven life. So, hindi ko pa talaga siya fully na-understand or na-figure out. Pero one thing is clear, si Lord naman yung nagbibigay sa akin ng um, peace and joy na habang pinupursue ko to. Kasi I don't want to be depressed or downcast when it comes to hindi ko pa naman alam yung purpose ko, ganito, ano na mangyayari. I don't want to get attacked by anxiety, ganyan. Kaya I really pursue God first na, Lord, kahit ano, basta kasama kita, okay lang. Kasi yun naman yung main purpose di ba? This physical life is temporary and we are looking forward 100% of course in the afterlife. And it's just that purpose in this world naman gusto mo ng life na impactful na merong impact sa ibang tao, merong yung makaka-bless and merong legacy na may iwan. And that's the life that I really want before I leave this earth. So that is why I am trying to figure out my purpose. And masaya, masaya na you're pursuing something, you're trying to figure out something. And it is a roller coaster. Minsan nakakalungkot na parang
Ano ba talagang gagawin ko, ganyan. Siguro ikaw naiisip mo rin yun minsan. And I just want to have this also shared na so una, so pinakauna kong may share sa inyo is your experience doesn't matter when pursuing your purpose. Bakit? Kasi ito, imagine this. So, ang madalas ko naririnig na dahilan kung bakit ayaw ng tao na umalis sa isang lugar sa comfort zone or would you call that a comfort zone kung ayaw mo yung ginagawa mo. So madalas ganito yung dahilan nila. Matagal na kasi ako dito eh. Alam ko na yung gagawin. Cycle na lang. Very basic na lang yung gagawin. Like 10 years ka na doon sa ginagawa mo. And you know that you're not happy with it. But for the sake of convenience, for the sake of sayang kasi yung panahon na ginugol ko dito. Ganon. Madalas ko naririnig yun. Lalo na kung nasa call center ka, madami kang tao na na ma-encounter na ganon. Na talagang nandito na kasi. Alam mo yun, meron na ako, at least meron pera na nakukuha, di ba? And I also heard that in a lot of relationships. Madami yung kaibigan na may past 15 years relationship, 10 years relationship, 5 years relationship, na alam nilang hindi na sila masaya doon. Pero, bakit sila nag-stay? Kasi, sayang naman yung panahon na nagugol nila. And, for me, kahit anong tagal ng bagay na yun, alam mo yun, you still have the average life of a Filipino is 75 years old, diba? So, kunyari, like 30 years old ka na, and you have invested in that relationship for like 15 years, 16 years, you still have 45 years to go. You still have this longest time, diba? So, parang hindi siya logical na sabihin mo na sayang kasi yung panahon na ginugol ko dito. Paano naman yung future na years, 'di ba, na dadating? So, so that is the first one. The second thing is that yung tawag doon, I can figure out the word. Ayun, dito na kasi ako nasanay. Pagka nasanay ka na, although connected pa rin siya, 'di ba? Pero pagka nasanay ka sa isang bagay, like kunyari, sanay kang kumanta, ganyan, guitar, any kind of instrument, of course. Pagka nasanay ka na sa isang bagay, parang nagiging natural to sa'yo na it's not, it's a talent, but you don't want it. Ganun. May mga kaibigan akong ganun na talagang magaling, sobrang galing sila mag-gitara, sobrang galing sila mag-vocals, magaling sila madami, iba-iba talent eh. And they don't want to build like income out of it. Like, kung magaling ka mag-guitar, ba't di ka mag-artist? Or, sorry, pagka kumakanta ka, ba't di ka mag-artist, mag-singer, ganyan. So, that's also one na kaya hindi nila na-maximize yung talent na binigay sa kanila is they don't enjoy it. And, anong connect dun sa purpose? Kasi, talents are meant to be used. And, alam mo yun, nagbibigay din yun sa'yo ng sense of purpose yun eh. Bakit? Kasi sobrang galing mo doon, meron mga tao, pero you can use that towards your purpose na, like, if you're in line with business, why don't do business out of it? If you're in line with anything, di ba? Na, kukonect mo siya doon. Na parang, na hindi naman ibig sabihin na music lang is music lang, ganyan. You can still connect the dots. Alam mo? Pero, ano yun eh, parang subjective to siguro yun sa tao, gano'n. And the third thing is that sinasabi nila na maturity stage para sa purpose, gano'n. Lagi nilang sinasabi na dadating din yun na madami naniniwala na life begins at 30s eh. Pero ako,
I don't believe in that. Kasi, um, it's purpose, hindi naman yung bigla-bigla na lang dadating eh. It's something to pursue on, something to discover. And yun nga, parang ano eh, parang exciting dun eh. Like, ano ba talaga, you want to discover it, di ba? You're trying a lot of things, di ba? Na talagang kung ano yung magpipick ng interest mo. And yung talagang magbi-build up hanggang sa dulo, di ba? And purpose for me, yung talagang mag-iwan ng impact and magbibigay ng makaka-blessing sa ibang mga tao, di ba? Yun yung para sa akin talaga na true meaning of purpose. And lastly siguro is yung sa part na ano to? Di kasi ako prepared sa sa pagpo-podcast nito eh. Podcast pa tawag dito. Basta hindi ako prepared. Alam mo yun, madami akong ginawa bago to. Tapos sabi ko, pati kaya ako gumawa ng Spotify account. So, siguro last thing is that purpose doesn't um, doesn't mean you enjoy it most of the time. So, may mga purpose na talagang hindi, like, although hindi ko pa naman na-experience, pero na-observe ko din sa mga tao na sometimes they have this peace, kahit sobrang hirap ng ginagawa nila, they have this joy na kahit na sumasakit yung ulo nila, ganun, they still have this kind of joy and peace sa paggawa nila nun, ng mga sa career path na tinatahak nila, ganun. And nakikita mo sa kanila yung joy ng paggawa nila nun. And then, maririnig mo sila na masakit, mahirap, nakakapagod, draining, ganyan. Pero, makita mo sa kanila na masaya talaga sila dun sa ginagawa nila. And, I think that is also one of the cases na talagang may purpose ka dun sa career path na nakuha mo. Pero ultimately, guys, our purpose is to really have a relationship with God. If you have not yet surrendered your life to God, I really encourage you guys to really seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself, and it already has enough trouble of its own. So, guys, siguro that's a wrap up for this first episode. And tabayan na niyo for the next episode. Thank you so much for watching this video. Have a good one.